Guys, welcome to my channel. Today pupunta tayo kay Decal Republic para magpa-dechrome nung isang area dun sa tailgate at saka yung harap. Yung front grille na may silver color, gagawin na nating black. Ito matagal ko nang inisip pero I decided na finally gawin na siya ngayon. Yung mga previous dechrome ko were done here dito sa Decal Republic, dito sa Makati. Previously, nandito sila sa Evangelista Street in Makati. Ngayon, lumipat na sila dito sa Edison Street. But it also is in Makati. So, halika. Samahan nyo ako. Okay, andito na tayo sa Decal Republic. I'll put the address dito sa baba. So, ito yung entrance niya. So, meron ditong parang garahe. Papasok doon sa loob. Nasa likod kasi yung kanyang shop. Itong Decal Republic, kilala naman sa market. So, kung magpaparap kayo, pwede dito. As I said earlier, ang ipaparap natin, itong sa harap, itong front grille. Ito yung yung silver portion na grill na yan, gagawin nating kulay black para lumabas na mas aggressive yung look. Tapos sa likod naman, ito naman yung chrome part nasa may tailgate, no? So, parang nakaka-distract siya for me. So, I have to wrap it in black para mas malinis siyang tingnan. Okay, pasok tayo sa loob. By the way, pag pupunta ka dito, dapat tumawag ka muna para merong appointment kasi hindi ka basta maasikaso kasi meron silang ibang ginagawa. So ako naman, nakipag-appointment ako. So dumating ako mga 2 o'clock. Pero naghintay pa rin ako kasi hindi pa rin tapos yung may mga ginagawa pa sila dito. So kailangan magpa-appointment ka. So itong mga silver portion na ito na grill, ito yung ating ipaparap ng black color. Para lahat kulay black na yung harapan. So, pag black na yan, magiging aggressive yung look. Tapos, ang ating i-retain na lang dito, itong logo ng Mitsubishi para mag-stand out siya. So, hopefully, maging maganda yung resulta. So, pasok na tayo. Mapapansin nyo, yung aking side mirror, wala na rin chrome. Pati yung door handles, black na rin siya. Kaya malinis siyang tingnan. So, kulang na lang na black talaga yung sa likod na yon. So, ang unang procedure, kailangan tanggalin natin yung grill para mas magandang may kabit yung sticker. So, meron diyang mga screw na kailangan mong tanggalin para matanggal mo itong cover na plastic na to. Then, pag natanggal mo yan, may mga screw naman doon sa loob ng grill. Papalawagin mo rin yun, tatanggalin mo yon para ma-remove mo yung grill. So, kailangan bantayan mo din para yung pagtanggal ng screw para maibalik mabuti. At saka yung screw na yan, kailangan itago mo sa isang lugar para pag binalik mo, eksakto. Kasi pagkakulang yan, ibig sabihin, meron kang na-miss na tornilyo. So, paano tanggalin yung grill? Meron diyang tornilyo doon sa dalawang tabi. Kailangan tanggalin mo yung tornilyo. Tapos, meron ding itutulak ka na parang clip. Tinutulak yan ng screwdriver kasi doon nagkiklip yung grill na yan eh. So, itutulak mo yon para mabunot mo yung grill. Yan, he's pushing the clip para ma-remove niya yung grill using the screwdriver. Okay, natanggal na natin yung grill. Ito yung itsura niya pagka wala yung grill. So, heto na yung grill na buo. By the way, yung grill na yan, ano yan, composed of 4 pieces. Pwede mo siyang paghiwalayin. So, kailangan nating paghiwalayin para mas maikapit natin yung sticker. Kasi pag buo, mahirap kasi binabatak yung sticker eh. So, yan, may pinupus ka rin dyan na parang clip at saka tatanggalin mo rin yung mga screw para mo siya, matanggal mo siya. And then, para maghiwa-hiwalay siya into 4 pieces. After na ma-remove mo yung screw, susungkitin mo naman itong parang yung sinasabi kong clip para maipush mo
para matanggal mo yung yung parts ng grill. Parang ganyan, no, tinutulak ng screwdriver. So pag nai-push mo na yan, matatanggal mo na yung dalawang piraso. Bale magiging 4 pieces siya. Dalawang maikli at saka yung dalawang mahaba. So ito na yung itsura ng frame ng grill pag tinanggal mo na yung parang yung silver accent niya. Mamaya ibabalik natin pagkatapos. Okay, start na natin yung paglarap. Ito muna ang short portion. So we'll be using yung gloss na black na sticker para pareho yung itsura dun sa paint na gloss. So yung isang side muna kasi ito parang naka-ano siya, naka-angle, parang naka-right angle yung diba, pero parang horizontal saka vertical side. So yung isang side muna ang nirarap pagkatapos yung kabilang side. And then of course kailangan matyaga din yung nagkakabit na maiwasan yung bubbles, no? Tapos hinihila niya yung sticker, tapos pinapainitan using the blower. Makita niyo yung isang side medyo okay na. Then pinapainitan din yung likod para kumapit yung sticker doon sa likod. So pag nakakabit na yan yung isang side, okay na, di ba? Sunod naman itong isang side. Same procedure din. So kailangan na walang bubbles. Kailangan matyaga din kasi yung nagkakabit na maganda yung pagkakahagod. Yan ang maging itsura ng final product, parang naka-paint na siya. So okay na yung isang side. So ang next naman yung kabila, yung isa namang piece, yung mas maliit. And then sunod yung dalawang mahaba. Yan, ito yung mahaba na na portion. So ganoon din, same procedure din ang ginawa para marap siya. So habang ginagawa yung sa harap, ito namang sa likod ang gagawin nating kulay black din. Yung chrome part na yan, yung nasa baba ng Mitsubishi logo. Kasi pag ginawa ko siyang black, magiging malinis siyang tingnan. Kasi sa ngayon, para nakaka-distract yung chrome. So I have to put it in black color. So yan. Hindi ko na siya pinatanggal kasi medyo complicated. Pagka pinatanggal ko pa, meron akong rear camera dyan, baka hindi maibalik ng maganda. So I decided na ikabit na lang habang hindi na tinatanggal yung pinaka-chrome na yon. Pero kung gusto nyo, patanggal nyo din, okay. Okay din naman. So in this case, hindi ko na siya pinatanggal. So okay naman yung nagkakabit eh. Ang maganda dito, yung sticker na ginagamit nila na gloss is almost the same color talaga nung black color ng Montero. So sa malayo or sa malapitan, hindi mo mapapansin na sticker yon, parang naka-paint din siya. Yan din yung dati kong pinakabit dun sa side mirror saka dun sa door handles. Ayan, patapos na, kaunti na lang finishing touches. Ganyan na magiging itsura niya pag nag-black na yung silver accent na yon. I'm happy with the result kasi parang nag-stand out yung cleanliness niya kasi black na lang siya talaga eh. Maganda siyang tingnan for me visually. Simple upgrade but maganda yung dating, ika nga. Okay, check naman natin yung front grill. So tapos na, nabalutan na siya. So ina-assemble na lang nila para maikabit. As usual, ibabalik mo uli yung mga screw, tapos ipapasok mo uli yung clip. So make sure na kompleto yung screw. Kasi otherwise, kakalampag yan. Yan, naikabit na niya. Then ibabalik niya na yung cover na plastic. Mas madali nang magbalik ng mga screw kasi parang ipupush mo lang siya. So ganyan, ipupush lang para maibalik. Okay, once na maibalik mo na yung screw, may counting dumi na yung sticker. So kailangan ding linisin. May pinapanglinis nila dito na parang chemical para matanggal yung mga dumi at kumintab para magmukha siyang parang paint. So yan ang finish sa product. So ang laki ng pagkakaiba, nag-iba talaga yung itsura niya. Ito nga palang unit ko ay GT 4x2 model. So you can compare this with the Black Series.
By the way, yung Montero Black Series, naka-black grill na rin siya. Ang pagkakaiba lang nito, meron pang natira yung silver accent doon sa baba, yung sa may baba ng plaka. So, parang nagkaroon ng kaunting contrast na hindi naman overpowering. So, maganda ang combination niya. Kumbaga, sa tao, parang nag-iba naman yung kanyang personality. So, titingnan natin sa araw. Ito yung video na kinuha ko dito sa parking area, sa isang underground parking area ng isang building. So that's how it looks now. As I said, naging more aggressive yung look niya, more sporty. Yan ang yun ang personality na gusto kong i-project dito sa Montero na to. I'm happy with the result. So, kung gusto nyo gawin ito, pwede nyo pagawa ni Decal Republic dito sa Makati. Yan yan ang iba-ibang angle. Alright. I hope nakapagbigay ako sa inyo ng some tips kung papaano pagandahin ng inyong sasakyan with just simple and cheap upgrade. Alright. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!